natulog ako, pagising ko mga bago mag 2 o'clock, may nakatayo na babae na naka-duster na kulay puti doon sa may sa may window. Greetings mga migs, nagkaroon kami ng kwentuhan sa video call ng mga nakakuha sa akin ng Leklay. Tapos nag-share din silang kanilang mga paranormal na experiences. Sa susunod mga migs, kung gusto nyo makisali sa aming video call, mag-message na kayo sa aking FB page na Buhay ng Salita TV. Mabalak at magbabalikan ako kasi malilate ako doon sa training namin. So, ano yun? 12, wala akong ginawa kundi nagpe-pray ako tapos napatugdo ko ng mga Christian song. Tapos, natulog ako, pagising ko mga bago mag 2 o'clock, may nakatayo na babae na naka-duster na kulay puti doon sa may sa may window. So, dinaanan ko siya, hindi ko siya pinansin. Pagpasok ko din, nag-CR ako, tapos natulog ulit ako. Bago mag-3, bigla akong nagising. May humahalik na sa sa dibdib ko. Tapos, tinignan ko siya, maganda yung mukha niya, pero yung kalahati ng katawan niya, korte siya, ahas. So, ang ginawa ko, in Jesus' mighty name, the Father, the Son, Holy Spirit, I cast you down, demon. Umalis ka dito. Umalis ka in the blood of Christ. Sinabi kong ganun. Siya, mabilis siyang naging siya, para siyang usok. Lumabas siya dun sa room. Tapos, ang mabigat nito, nireklamo ko ng buong floor. Kasi nga, meron daw akong sinaktan na babae. So, nangyari, kakasuhan nila ako ng alarm and scandal. Alam to sa opisina. Ngayon, nung sabi ko, sir, i-check nyo po sa CCTV, wala po ako kasama. So, meron naman silang recorded yung CCTV. Pumasok ako, nakita nila, wala naman ako kasama. Tapos nakita nila yung shadow, lumabas dun sa pintuan. Paglabas nun, doon nila nasabi na totoo yung sinasabi ko. Yung room pala na yun, 6 na pala yung namatay doon. 5 doon, bangungot isa, nag-suicide. So hindi ko alam, wala akong alam. Meron na pala doon sa may na meron na. Tapos, ang ko pa lang kasi doon sa hotel na yun, pagkakbang ko pa lang papasok, mabigat na. Alam niyo yung lugar na pag pumunta ka, mabango, malinis, maganda, social. Pero hindi yun yung pakiramdam ko, mabigat. Nararamdaman ko na may something, hindi ko alam. Ako pala yung magiging something pagdating ng alas 3 ng madaling araw. Sabi ko, demonic to, so lang yan to, sabi ko to. Ngayon sabi ng boss ko, tayo matutulog ako. Sabi ko, boss, sa Sogo na lang ako. Ang problema naman sa Sogo, Sir Migs, di pupunta ka doon. May kumakatok, sir, service. Ay, Jesus Mario Joseph, sabi ko, wala po service dito. Kinakatok-katok pa ako, ganun, may service daw. Ano ka ba? Sabi ko ganun. Natutulog lang ako dito, may service ka pang binabanggit. Yung pala, nagpapaano sila ng, hindi ako nag-aano ng ganun, sir. Mamaya, sindikato yun, di ba? Madali tayo sa ganun. So, yun, isa yun. Tapos, madami. Yung isa naman, nung maliit pa ako, siguro mga 6 years old, sa may window namin, sa dating bahay namin sa Manila, tinawag ako ng pinsan ko, sabi niya, Larry, kakain na. Tapos yung mga kalaro ko, nakita nga yung pinsan kong babae, kakain na, nagtatawag. So pumasok ako sa loob. Putya, ako lang yung nando sa tapos yung lola ko nandun. Tapos after mga 30 minutes, lumating yung uncle ko, tsaka yung pinsan kong babae. Sabi ko, nandito na ako kasi tinawag mo ko. Hindi, kasama ko si daddy. Pero ang maganda, doon, hindi lang ako yung nakakita, 15 kami nakakita na tumatawag talaga na kakain na daw, naka-ready na yung food. Marami po kami nakakita, mga kalaro ko. Nakita nila si Ellen, yung pinsan ko. Totoo yun. Hindi ko yung makalimutan, yung na yun. Tapos, wala bang masamang nangyari doon sa ginaya ng mukha? Wala naman po. Wala naman. Parang lang eh. Yun. Tapos yung mga sineshare ko doon sa sunod-sunod yun eh. Yung Leklay ko, Sir Mix, may times, basa siya eh. Kahit di ko siya sinusuot. Bukod sa nagmo-moist, naglalangis. Hindi ko alam kung, baka may purpose. Tapos, may certain time na nakaipon ako ng langis, binigay ko sa pulis. Yung pulis dito sa Mabalacan, kasi masakit to yung niya. Umano siya. Maganda yung pakiramdam niya. Ang problema, kinalat naman doon sa ibang pulis, kaya pati yung pulis Angeles, nakikihingi na rin
Lalangis. Sabi ko, Galing na, no? binibili nila. Pare, pag may problema ka, tirahin na namin. Sabi ko, boss, walang ganyan. Sabi ko. Ako naman, Oo. tumutulong lang. Hindi naman po ako nanghihingi ng kahit ano. O sige, pare, friend tayo, tatanda. Markado ka sa amin, markado. Sir, hindi markado. Kaibigan ka namin, kaibigan. Kasi nga, ano parang meron siyang parang nagkakaroon siya ng rheumatoid arthritis yata yun na pati braso niya naninigas. Nung napahiran na wala na. Kaya sabi ko, ang bihira itong na to ah. Nagkakaroon ng manifestation na, tapos umiinit din. Para siyang Trespico na umiinit. Sabi ko, okay to parang medalyon umiinit, tapos mawawala yung init. Tapos, may times na, meron siyang para, may voltage ba na mahina? Mararamdaman mo dun sa Sabi ko, jackpot ako kay Sir Big, sabi ko. Samantala yung unang nagbebenta ng Liklay. Oo. Kasi nga po, legit. Legit kasi, Sir Big. Tapos mura pa. Iba binibenta sa akin, mga 8,000, 9,000. Hindi man ako bumili kasi sabi ko sobrang mahal na. Hindi na makatao. Pinaano ko para at least basta grupo natin, nakikita nila na para mag-ano din sila na na may mga ibang makakita na legit legit seller to, legit na item na i-share sa ibang para sila rin magkaroon din sila ng opportunity na ako, tuwan-tuwa ako Sir Migs aminin ko, maganda po yung sa protection. Pero kailangan din po natin Sir Migs yung magaan sa hanap buhay kasi sabi nga nila, pag may tangang ka, mabigat. Pero sabi ko I beg to disagree kasi sa akin magaan. Kasi meron ako may mga testimony ko, tapos may mga pictures pa, tapos may mga performance. Tapos ang hirap-hirap ng work ko kasi ang dami kong kalaban. Tapos ang dami pa nilang inaalok. Pero sinasabi naman ng mga doktor sa akin na alam mo may something sa'yo. Sabi ko to yung something, hindi ko ma-explain Pare, pati sekretary ko magaan ang loob sa'yo. Pare, hindi nakikipag-usap sa iba yan. Pare, namimili kami. Pihikan kami sa mga ahente, pare. Pare na kayong tawag sa akin. Ilang doktor na yung pare. Tapos, pag mahingi ako ng favor, Dok, kailangan kong tulong. Pare, may stocks pa ako Dok, para makaabot lang ako. Kano ba kulang mo? 10,000. Book mo kaya ako ng 100 para matuwa ka. Puta, siya pa nag-ano, Sir Mig, siya pa nagbibigay ng pare, book mo 100,000. Dok, maraming salamat. Huwag ka magpasalamat, meron pa next month. Nakasakay ako sa alam niyo yung mga namamali mo, sir? Tapos, ano ba yun? Badyaw ba? Nagbigay ako ng 5 pesos, gusto 20 pesos. Ala, ang ginawa sa akin, tinapik ako sa likod, tapos nag-ano siya ng mahina na usal, tapos binugan niya doon sa tenga ko. So, inayaan ko lang. Pagbaba niya, siya yung nasubsob doon sa wala naman sabi niya, pinagbibintangan niya, tinulak ko daw siya. Wala man nang tumulak sa kanya. Siya yung nasubsob. Pati yung mga barya niya, sumabog doon sa kalye. Wala akong doon, Sir Mix, kasi nagbigay na ako ng 5. Ayaw niya ng 5. Gusto niya 20. Wala akong 20, Sir Mix. Yun. Mga ganon. May, talaga, ang lakas talaga ng lakas. Sabi ko, meron din ako dati, mga omo, mga okay lang din. Pero, yung manifestation kasi, tapos, eto sir, titignan mo siya, Liklay siya, di ba? Di, nagpaparamdam. Tapos, pagka, halimbawa, meron kang gustong ma-accomplish na isang bagay, like, sino yung pupuntahan mo doon sa sales, biglang may maririnig mo talaga sa tenga na huwag mo pupuntahan yung doktor na yan. Hindi pa yan mag-o-order next month pa. Ang puntahan mo ito. Tapos bigla ako napaisip, teka, bakit mag-o-order tong doktor na to? Ikaw order. Balikan mo, magbabago yung isip niya. So pagpunta ko doon, nagbago nga po yung isip, yung order. Ano na yun ang dami ng cases na ganun. Pati sa Nueva Ecija na doktor. Sabi niya, sige ako pare, isang gamot lang ordering ko sa'yo. Alam mo naman ako, marami akong tinutulungan. Hindi natapos yung 4 na buwan. Lahat ng produkto ko, nasa kanya na lahat. In-order niya. Oh. yung favor. Ewan ko, hindi ko alam kung may kumikilos para do sa favor, sir. Pero, Sir Mix, nung nasa ko dati, nasa Olonga po ko, ito, ko na rin for the record. 2002 yun ang pangalan ng doktor, kasi talagang nangyari siya, kaya may mga pangalan. Dr. Johnny Lo siya.
neuropsych. Nagpa-practice siya doon every Wednesday. So, pag nag-umpisa siya ng alas 8 ng umaga, natatapos po siya alas 3 na ng madaling araw ng kinabukasan. Ibig sabihin, yung mga nagpapagamot sa kanya, kahit tigyaw at sa sobrang galing niyang doktor, nagpapatingin sa kanya. So ako, nakatira ako sa likod ng Mother and Child, sa Quezon Street ako nakatira, nagpapakover lang si doktor, alas 3 ng madaling araw. May drip ako, Sir Mix, pero nagko-cover ako, naka-shorts, naka-chinelas, naka-sando. Okay lang yun, kasi sabi ni Doc, madaling araw na. Pare, ano na to eh, kung tutusin, dapat nga, natutulog na kayo eh. So okay lang, ako yung taga-timpla niya ng kape. Bago siya Lawrence, yung kape ko. I-ready ko na yung kape niya. Tapos, malakas siyang tumulong, Mickey Gubalmayo na kasi nasa ISA pa ako noon. Anong nangyari, one time, nag-aya siya ng sabi niya, pare, magano muna tayo. Medyo maaga ako natapos eh. Natapos siya, mga 11 yata. Sabi niya, kahit na lang, beer lang, gano'n. Nandun yung manager ng Pfizer, Astra, nandun yung Boehringer. Puro mga top brass na pati Unilab nandun. Kasama yung ahente, kasama yung product specialist nila. Matataas Hindi pa ako umiinom nun. kumpanya. Oo. Ako naman, nakaupo ko sa isang gilid, nakatingin ako sa kanya. Sabi niya, ba't ka nakatingin sa kanya? Kasi doktor, sabi kong ganun, di ka na magtatagal dito. Nagalit siya. Kasi ang pasyente ni Doc, mahigit 100. Umabot pa nga ng 150 yan eh. 150 yung patient niya. Marami siyang pasyente. Kasi sinabi ko sa kanya, di ka na magtagal, Doc. Mga 6 months na lang magmula ngayon, aalis ka. Sabi niya, ba't ako aalis? Kasi hindi mo sinasabi sa amin, ang number 1 na gusto ko, bukod sa nagtitingin ka ng pasyente, magturo ng medicine. Di ba yun ang gusto mo magmula nung maliit ka pa? Paano mo nalaman? Hindi ako umibo. Tapos sabi ko, Doktor, you will be the youngest na to be promoted sa Philippine Neurological Association as board member. Ikaw ang pero magkakaroon kayo ng away ng 4 neurologist na matatanda. After nun mag-away kayo, magkakabati kayo. And then, hindi matatapos ang 6 na buwan, magmula ngayong araw na nag-usap tayo, wala ka na sa ulongga ko. So, lumipas na yon. So, 2002, going back 2006, buhay pa yung lola ko noon, dinala ko sa UST. So, kasama ko yung lola ko noon, nagpapatingin kami. Bigla niya akong kinapit. Sabi niya, tartado ka. Uy, gulat ako. Si Dr. Langya ka, sabi niya, lahat na sinabi mo, nagkatotoo, langya ka, sabi niya gano'n. Ang ginagawa mo rito? Ay, lola ko. Ay, lola, nagmano pa siyang gano'n sa lola ko. Pare, ano yung mga nagastos mo dyan? Yan. Ito, ganyan. Pare, papabalik ko lahat yan. Kasi siya eh, parang nagtuturo siya, tsaka doctor, tsaka mga nurses siya nagtuturo. Teacher siya doon. Binalik niya lahat yung binayad namin. Parang winave niya na lahat. Sabi niya, alam mo pare, last time na nag-usap tayo, natatanda mo yung sinabi ko sa'yo. Diner kita. Pare, pag hindi nagkatotoo yung sinabi mo, ipapaban kita rito. Hindi ka na makakabalik sa pasisiba kita pare. Sabi niya sa akin yun. Ako, nasabi ko na, Dok, paninindigan ko na yung sinabi ko na eh. Nangyari. Hindi niya ako makalimutan. Yung mga details na binigay ko, kasi talagang yung event na yun, kahit Sir Mix, kung makapunta ka ng UST, sabihin mo, Dok, may nag-cover ba sa'yo dati sa pangalan, Lawrence Esay? Mickey Gubalmayo na yung hawak. Sinabi sa'yo, 6 months, hindi ka na magtagal sa Kasi yung mga boss ko, nung kinuwento ko, hindi sila niwala. Yung doktor na mismo nagkwento. Sabi niya, maraming magagaling na doktor dun sa UST, no, Sir Lawrence? Oo. Ako, malakas ng loob ko, boss, na mag-share ng details kasi pati yung kailan, anong hospital, anong company, hindi ko makalimutan kasi ako, sa suto lang, Sir Mix, hindi ko din ma-explain bakit all of the sudden, nasabi ko yun. Tapos may isa pang event na, hindi, parang nakatingin lang ako sa kanya, all of the sudden, nagsabi na lang ako ng mga bagay na hindi ko naman, kasi hindi naman kami Sir Mix, pinag-uusapan lang namin, kape, malay ko ba sa mga mapopromote siya. For the record, sir, he was the youngest elected board member of Philippine Neurological Association. History na yun, sir. Kaya malakas ang loob ko magkwento kasi totoo, hindi ako tatakot. Kahit tanungin yung doktor, sige, okay lang eh. Kasi nangyari talaga. Meron pang isa, dagdag ko na rin. Ano naman yon? Pamangkin ni Dr. Tirso. Nakalimutan ko na, Sir John. Pero hindi ko alam na pamangkin siya. So, gano'n na naman, nag-ayaan na naman yung taga-Pfizer, inom-inom daw.
Ako naman, nandun lang ako sa isang tabi, may nakatabi ko. Hindi ko naman sinasadya na ano niya yung iniinom niya, nasagi niya ako dito, tapos napatingin ako sa kanya. Sabi ko, ma'am, huwag ka magagalit ha. Sabi ko, hindi ka taga dito, di ba? Oo, paano mo nalaman? Tapos sabi ko, nandito ka kasi nagkaiwalay kayo ng boyfriend mo 6 months ago. Tapos yung boyfriend mo, yung best friend mo, nagtayo kayo ng negosyo. Kaso, inaswang ng best friend mo, yung boyfriend mo. Kaya nandito ka masamang-masama. Anak, umiyak lang umiyak. Pinagalitan ako ng doktor. Sabi niya, pare, sa susunod, ayaw ka na ng mga ganyan bagay, pare. Lakas ako mag-reseta ng gamot mo. Ayaw ka na ng mga ganyan. Yung pamangkin ko, iyak lang iyak. Wala na sinabi mo doon. Dok, pero pare, lahat daw na sinabi mo, totoo, sabi ng doktor. Gumano ba ng doktor? Right. Hindi. Tapos meron pa isa, service. Ay, yung taga-Pfizer, weekly, nagkakasino. Meron siya, meron 2,000 ako. Di ba, sa Magsaysay Avenue, meron Casino Pilipino. Tapos, nandun akong TV, sa nagkakape ko. Bigla na lang siya lumapit sa akin, sabi niya, pare, sama ka, magkakasino. Tuwing Friday yun. Nasa Amerika na siya, ang pangalan niya, Chris, specialist ng Pfizer. Norbas ang hawak niya, yung pang high blood. Sabi niya, pare, meron akong 2,000 dito. Sa tingin ko, ano bang gagawin mo? Sabi ko, anong oras na? Alas 10. Pag-umpisa ka maglaro, 10:30. Tapos, pagpunta mo doon, lahat ng lamesang lalaroan mo, ang paborito niyan linalaro, blackjack. Mabilis daw kasi panalo, ganun. Hindi ako naglalaro, Sir Migs, ha? Nasabi ko lang sa kanya. Pare, mananalo ka exactly bago mag 120, natandaan ko pa, sinabi ko sa inyo, 120, meron ka ng 60,000 doon sa 2,000 mo. Pero, sabi ko sa kanya, pipilitin mo pa rin maglaro, papaabutin mo ng alas 2. Doon sa alas 2 na yun, talo ka na ng 15,000. Pare, pakiusap ko lang sa kanya, bago ka umuwi, bibigyan mo ako ng kape ko, ha? Alam mo na, mahilig ako magkape. At bibigyan mo ako ng balatong 5,000, ilalagay mo sa ilalim ng unan ko. So, kinabukasan, nagising ako, baga siya umalis, nandun na yung kape ko, sa ilalim ng unan ko, nandun na yung 5K. Tapos naglagay siya ng note. Lahat ng inano na yon. Pati yung, tumba nga daw po yung mga lamesa kasi permis siyang nananalo. Exactly, after 120, nag-umpisa na siya matalo. So, 15,000 yung Sabi niya, pare, sa susunod, hindi na ako sir. Kasi hindi ko naman hilig magsugal eh. Sinabi ko lang sa kanya, pero Sir Mix, nagkaroon ako ng 5K. Yes, yun. Instant. Si Sir Lawrence po mga migs ay isa sa mga saksi o magpapatunay sa bisa ng ating leklay at iba pang mga amulets. Maraming mga posts si Sir Lawrence doon sa GC natin sa FB tungkol sa karanasan niya sa ating mga amulets. Sa gustong makausap si Sir Lawrence, pwede siyang i-chat. Sali lang kayo sa aming GC na Amulets and Experiences. Ilalagay ko sa comment section at sa description yung link ng aming Facebook group. Kita-kits tayo sa next video and makisali kayo sa aming group call.